Good day mga kudoks. So ngayon, dadalhin ko kayo sa usual routine ko since nagtrabaho ako dito sa Scotland, dito sa UK. So as you all know, dito ako natanggap sa aking first job bilang isang doktor sa Scotland, which is north na part ng UK. While ang aking asawa naman ay nasa England. So previously kami dalawa ay nandun sa England. But since hindi nga ako nakakuha ng work doon, nandito ako ngayon sa Scotland. So, ginagawa namin at least every month, nakikita kami for few days. Alternate lang kung sino yung mas malaki yung day off, siya yung pupunta either dito sa Scotland or pupunta doon sa England, sa south ng UK. So, ngayon guys, dadalhin ko kayo sa aking or sa aming usual routine every month para magkita kami ng asawa ko dito sa UK. So dito sa UK guys, ganito talaga ang buhay lalo na kung doktor ka, no? Kasi hindi mo malalaman agad kung saan ka ba magsisettle at depende talaga kung saan ka matatanggap, kung saan yung job vacancy at talagang mapipilitan ka somehow na mag-adjust ng ganitong setting. But hopefully, of course, ang dream namin talagang magsama kami together ng asawa ko dito. Kasi ano ba naman yung silbi na nag-abroad tayo tapos hindi naman kayo magkasama ng mahal mo sa buhay. Lalo na dito sa abroad na talagang malungkot kasi kayo lang dito eh. So, halika guys, pupunta tayo ng airport dito sa Edinburgh. So, hinihintay ko lang yung taxi ko at ito yung bag ko. Maliit lang yung bag ko yan. Yan. So actually itong bag ko, may mga laman tong mga pagkain from the Philippines kasi umuwi nga ako dun last month at marami akong dalang mga delata tulad ng corned beef na pure foods, luncheon meat, maling, mga chicheria tulad ng chippy, Mr. Chips, tortillas, at taquitos, super crunch, at mga iba pang bagay. So ito guys, dito ngayon sa UK, summer dapat. Pero dito sa Scotland, dito sa north ng UK, dito ang pinakamalamig na part ng UK. So kita mo naman kahit na summer, although ganito naman talaga mostly ang weather dito sa UK. Yung tinatawag nilang gray skies or gloomy most of the time at saka maulan. Dito sa Scotland, dito talaga mostly ganito ang weather compared sa England. Sa England, yung southern part at saka middle ng UK, medyo mainit doon most of the time. Pero although gloomy pa rin, pero kung i-compare natin ang Scotland at saka England, talagang mas malamig dito at maulan at makulimlim or gloomy yung skies. But okay lang, maganda naman dito sa Scotland kasi maganda yung nature, maganda yung mga puntahan or pasyalan at saka fresh at saka ano naman, maaliwalas ang hangin. So hinihintay ko lang ang taxi ko guys. So ang taxi dito sa lugar ko, so ito lugar ko, ano lang to, parang ang pinakamalapit na city is Edinburgh at saka nandun din yung ano, yung international at saka yung mga domestic airport sa Edinburgh. So doon ako sasakay through a car or taxi, mga 20 to 30 minutes lang yung drive. Tapos kung magbabus ka naman, mga 1 to 2 hours kasi maraming bus stop. Tsaka kung train, pwede din train. Kaso may mga papunta airport kasi medyo malayo kasi kailangan ka pa pumunta sa train station. So hindi ako magti-train ngayon, so magta-taxi lang ako mga kudoks. So hinihintay ko na lang yung taxi ko guys. So surprisingly dito sa UK, mas mura ang pagsakay ng eroplano most of the time compared sa pagti-train kung malayuan yung biyahe mo. Which is surprising, no? Kasi mas mabilis sana yung eroplanong dumating at I think convenient siya. Pero for some reason talagang mahal ang train dito. So okay na rin. Okay naman yung eroplano. Hindi na ako takot sumakay ng eroplano. As long as maaga kang mag-book ng eroplano mo, mura naman ang airfare.
Ang common pala dito na ano, na parang local airplane na nagbabiyahe from Scotland to England, is EasyJet yung pangalan. So yung airport na ating ah, departure is Edinburgh Airport. Papunta tayo ng Bristol Airport. So yung Bristol Airport, yan yung pinakamalapit na airport at pinakamalaking city, malapit dun sa lugar ng misis ko sa England, which is Exeter, Devon. So doon tayo pupunta mga kudok. So hoping for a safe flight, kasi medyo makulimlim yung sky. So hopefully safe lang yung biyahe natin. So mga kudok, share ko lang kasi naghihintay pa naman ako ng taxi ko. So dito sa UK, talaga may mga designated na mga trash bin or basurahan dito. So meron for biodegradable, non-biodegradable, for plastics, at saka yung brown na yun ay for mga for food waste. So talagang segregated dito ang mga kudoks ang basura. So hindi ka pwedeng basta-basta ilagay mo na yung basura sa isang basurahan kasi talagang may segregated talaga na waste na depende sa classification ng iyong itatapon. So talagang part na yan kasi sa binabayaran na tax dito sa UK. So efficient naman, daily may collection yung iba't ibang bin. So mga kudoks, nandito na tayo sa loob ng taxi at papunta na tayo ng airport. So mga 30 minutes tong biyahe natin. 20 to 30 minutes ito. So yeah. So guys, nandito na tayo sa airport ng Edinburgh. Pasok na tayo para makapag-check-in na. So mga kodoks, ang binayaran ko sa taxi is 25 pounds. So pwede sana maging less, mga 1.4 to 1.5. Pero doon lang ako sa labas ng taxi. Pero nagpahatid na lang ako dito sa drop-off kasi meron tayong bag. So let's go to the airport guys. So mga kodoks, dito sa UK may mga libreng water refilling station. Magdala ka lang ng water container mo at meron ka ng libreng malinis na tubig. So mga kodoks, sa gate 25 tayo. So kumain lang ako ng Burger King. Tapos kasama na din yung coffee doon. So let's go to the boarding gate guys. So smooth naman aking pag-check-in ng bag ko. At sana safe yung flight. Cheers! Nasa Bristol Airport na tayo, so medyo maulan but thankfully safe naman tayo nakarating dito. So ngayon sasakay ako ng bus papunta train station papuntang Exeter. Let's go! Mga kodoks, nasa train station na tayo. So mga in an hour pa ang aking train papuntang Exeter. So
almost 2 hours to na train ride from Bristol up to Exeter. So, ika guys, mag-chill muna tayo. So guys, nandito tayo sa Bristol Temple Meads na airport train station mga kadoks. So my train will arrive in the next 40 minutes. So hintay-hintay lang tayo dito sa mga bench mga kadoks. Hindi masyado malamig, tolerable. Okay na okay. So mga kadoks, marami ditong mga birds na tinatawag na seagull. Itong mga seagull, medyo mga sila medyo mga magnanakaw ng pagkain dito sa UK. So kung nasa outdoor ka at kumakain ka dito ng sandwich, pizza, malaki ang chance na kukunin nila ang pagkain mo kung may chance. Ito sila mga kudokso. Yan. Yan ang mga seagull. Naghihintay lang yung mga yan ng mga taong kumakain dito. So mga kodoks, nakarating na rin tayo sa Exeter Central. Finally, so from the north of the UK, ngayon nasa south na tayo ng UK, mga kodoks, sa England. One country, one kingdom, but different countries lang. So smooth naman yung biyahe mga kodoks, wala namang problema. At happy ako na nakarating ako ng safe dito sa Exeter guys. So leave na natin at mag-enjoy tayo. Hanapin na natin si Mrs. So maganda dito sa UK guys, kung may mga bagahe ka, talagang may lift at the same time may hagdanan. So kung marami kang dala, gamitin mo talaga tong lift or elevator. So lahat ng station dito, train station, talagang may elevator. Most of them. So guys, nasa bahay na tayo dito sa Exeter. Yan yung bahay namin. Katokin natin si Mrs. mga kudoks. So guys, nandito na ako sa Exeter. Yan na si Mrs. Oh. Say hi! Hi! Kasama na ako sa vlog guys. So kakain kami sa labas at salamat sa panonood ng video na ito mga kodok. So yan yung usual trip namin from Scotland papunta dito sa England or from Edinburgh papunta dito sa Exeter. Alam mga kodok.